Many think grace through faith means works don't matter, but Scripture says genuine faith produces evidence. Praying once without heart change? Not true faith. External religion? Misleading. True surrender to Christ results in transformation, loving, sacrificial living. Works don't save us, but they prove real faith. Salvation is secure by grace, but true faith shows in a selfless life. More than heaven. Salvation and transformation, more than a destination. Sound. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Pakisabi nga po sa ating mga katabi, masaya ko nandito ka. Yan. Sabihin nyo, sa'yo lang naman ako may duda. Again, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tao po na nandito for the first time. We welcome you and hope makasama po namin kayo sa mga susunod pa naming Sundays. And for all the people who are watching online, we also welcome you. And sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Paul Eguia. Ako po ang lead pastor and also I am a member of our preaching committee dito po sa Word International Ministries Alabang. So, ayan, gusto ko nga marinig dito, sino ba nga, pakitaas nga yung kamay natin. From 1 to 5, gusto ko makita kung ano yung feeling natin. Pagka tayo ay sobrang okay at excited for today, itaas natin 5. Pero pagka medyo malungkot tayo, 1 lang. Sige nga, gusto ko makita. Ayan, 5. God bless. Okay, palakpakan naman natin ang Diyos. Yan. Ang may echo ako ha. Gusto ko tuloy kumanta. Ayan. Okay. So, sino po ba dito ang mga matatagal ng nasa Lord? Matagal ng Kristiyano, sabihin na nating mga more than 10 years. More than 10 years. Okay. More than 20 years. Yan. Okay. Sige po, no? Ako po sa hindi ko natataasan hindi ko na po tataasan. Okay, hindi ko na po tataasan. Pero para po sa mga tao na matagal na po nang nasa Lord, no, isa po sa mga madalas ko naririnig na kwento, ewan ko kung narinig nyo na rin po yung kwento, no, ay yung kwento ng kasama ni Jesus nung napako siya sa cross. No? Ano po ba yung nangyayari dun sa na kwento na yon, dun sa napako siya sa cross? Yung merong katabi si Jesus, di ba, na napako siya sa cross, nung pinako siya sa cross, at sabi nung kasama ni Jesus, Lord, simula ngayon. Yan, di ba? Lord, simula sa araw na to, ayan, simula sa araw na to, ibibigay ko na yung buhay ko sa iyo. No, ilang minuto na lang naman kasi yun no? Sabi niya, ano sinabi niya, nagbago siya, na tinatanggap niya, di ba? Sinabi niya na he knows na si Jesus talaga ay yung Messiah. And ano sinabi po ni Jesus? Kung naaalala po, sa mga people na tumanda po sa church, okay? Yan. Today, you will be with me in paradise. And maraming nagsasabi, hindi ko po alam, no? Sa mga nagtaas po kanina ng kamay, hindi ko po alam kung narinig nyo na po yung kasabihan na, ang sarap naman ng buhay nun. Yung ginawa niya muna lahat ng kalokohan. Tas at the end of his life, Lord, patawarin mo ko. Ay. 'Di ba? Patawarin mo ko, biglang sa dulo, pupunta rin pala sa langit, no? Parang merong mga tao na nagsasabi na parang ang sarap nung ganong buhay. Na parang kung kailan mamamatay na, doon na lang tanggapin. Pero gawin na muna natin lahat ng kasalanan. Diba? Gawin na muna natin lahat ng kalokohan. Alam natin na makasalanan yan, pero mukhang masarap gawin yan. Gagawin ko lahat yan. Pero at the end of my life, mag-iingi ako na sorry kay Lord. Pero may argument po doon. Ano yung argument doon? Ang sinasabi ng mga tao, ang hirap mo naman malaman kung kailan ka mamamatay. Tama po ba? Diba? Pero, meron po tayong 50% chance na malaman natin na mamamatay nga tayo. Tama po ba? So, ibig sabihin, by faith na lang. No? By faith na lang. By faith, gagawin ko yung kalokohan na dapat kong gawin, by faith, malalaman ko kung kailan ako mamamatay.
Tapos doon ako magsosorry. Okay po ba yun? No? Now, ito po yung magiging question natin, ano? Yung magiging question po natin sa ating topic for today and sa mga susunod pong topics. Ang question natin ay, may kinaiba nga ba kung binibigay mo yung buhay for the Lord? Or yung nagpakaloko tayo, tas sa huli tayo tumanggap? May kinaiba nga ba yun? And madalas po sa atin, pagtatanungin, ano bang kinaiba nun? Kung titingnan natin sa perspective ng heaven. Kasi ganito po yan, ano? Kung lahat naman din po pala tayo ay, pupunta, kunyari, tinanggap natin ng Panginoon at pupunta rin naman po pala tayo sa langit, lahat, kung magpakapagod ka sa ministry o hindi, kung magpakapagod ka sa ginagawa niya o hindi, pare-parehas lang din naman pala tayong pupunta sa langit. Kung ang importante lang pala is mag-pray po pala tayo ng sinner's prayer, then huwag na tayo magpakapagod. Tama po ba? Parang pare-parehas lang din naman pala. Nagpakapagod pa si Pastor MJ. Ako umupo lang ako dito. Pero parehas lang din naman kami makukuha ni Pastor MJ. Di ba po? Now, pag tinanong natin, sasabihin natin, hindi, merong pinagkaiba. Pinagkaiba po saan? Dito po ba sa lupa o merong pinagkaiba sa langit? Yun po yung magandang po nating mapag-usapan. And for the coming next weeks, sa coming weeks po, ay yun po yung pag-uusapan natin at yun po yung reason kung bakit po tayo merong ganitong series. Kasi sa totoo lang po, hindi po naman natin alam kung ano nga bang pinagkaiba. Why? Because about heaven, wala po tayo masyadong perspective. If we're going to read the Bible, ang alam lang po natin is paano mamuhay dito sa earth. Tama po ba? Pero kung ano po yung mga gagawin natin sa langit, medyo hindi po talaga tayo educated sa kung ano nga bang mangyayari sa langit. Now, we have assumptions, di ba? Ang una po nating assumption is, number one, ano mangyayari? Magpupuri daw tayo habang buhay. Narinig niyo na po ba yan? Habang buhay tayong kakanta. So, parang sinasabi na ginawa natin, ito narinig ko na po ito, no? Ang langit, parang ganito po ang mangyayari. Paul Eguia, Diyan ka lang. Okay, i-film showing lahat ng mga kasalanan mo. Simula pagkabata hanggang sa pagkatanda. Di ba? Imagine nyo yun. Papanoorin mo lahat ng mga kasalanan mo. Narinig nyo na po ba yun? Napapanoorin mo lahat ng mga ginawa mong kalokohan. Simula bata hanggang sa pagtanda. Tapos ako nandun ako, tapos nakikita ko yung mga kasama ko na ginawa mo yan. Ginawa mo yan, bro. Tapos ako, sisenyas na lang ako, ikaw mamaya humanda ka. Ikaw next. Ganun. Imagine nyo yun. Gusto nyo po ba yun? Yung kunyari, tatayo kayo, kunyari, Sister Beth Ciudad, punta po kayo dito, papanoorin natin lahat ng kasalanan mo. Gusto nyo po ba yun? Baka sabihin mo, Lord, please, hell na lang ako. Pero meron tayong mga ganong assumptions. Tama po ba? Napapanoorin lahat ng mga kasalanan. Alam nyo, tinakot ako nun. Sobrang tinakot ako nung bata ako nung narinig ko yun na may nagkwento sa akin isang Christian na, uy, huwag kang gumawa ng kasalanan. Kasi, bakit? Papanoorin lahat. Papanoorin lahat? So, meron tayong mga assumption na ganun. Why? Because we really don't study or hindi tayo nagkaroon ng mga magaganda talagang interpretation of what is going to happen once we get to heaven. Tama po ba? And yun po ay nagiging problema. Bakit po siya nagiging problema? Kasi kung ang assumption po nating lahat ay lahat naman pala tayo ay pupunta lang din sa langit, yun naman ang pinaka-importante sa lahat, huwag kang pumunta sa impyerno, yun naman pinaka-importante. Baliwala. Tapos sinasabi pa natin, hindi about works. Hindi ka maliligtas sa gawa mo. Tama po ba yun? Sinasabi natin yun. Hindi ka, okay, so ang tao, hindi pala ako maliligtas sa gawa ko. So ibig sabihin, hindi kailangan ng good works. Ang importante lang pala, but by the end of my life, tanggapin ko ang Diyos, tapos pare-parehas lang kaming nasa langit. Safe! Safe ka! Di ba? So parang, ano pang reason? Yun pong assumption na yun ay nagiging problema kasi we cannot understand the correlation of our earthly devotion to our heavenly motion.
Kaya po ang title po ng ating series is basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, salvation and transformation, more than a destination. Kung nakita nyo yung ating series video, before po tayo mag-start, it really captured everything. It captured yung talagang magiging essence po ng ating series. So, ang magiging pong title ng ating passage for today is Earthly Motion and Heavenly Devotion. Okay? So, let's open our time in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time na binigay niyo po sa amin. Lord, may just grace us with your presence today. Lord, anoint me as I deliver your word. Open our hearts, Lord God. Open our minds. And Lord, please give us a wonderful learning experience of who you are. Sa konting oras na ibibigay mo sa amin, Lord God, may we encounter you. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. So, ang babasahin po natin na passage ay manggagaling po sa Book of Ephesians. So, ang makikita po natin, no, every time magkakaroon po tayo ng preaching, is what we do is nagkakaroon po tayo ng AAA. So, for the people who are first time here, no, Bible is not a book. It's a compilation of books. Ba yan? Sorry, hindi ako yung umutot, ha? Okay? Okay, it's a compilation of books. Now, ang babasahin po natin ngayon ay letter written 2,000 years ago sa church in Ephesus. So, sino po ba nagsulat niyan? Ang author niyan ay si Apostle Paul. Tapos, ang kanyang audience ay primary, the believers in Ephesus consisted of both Jewish and Gentile Christians. So, ang nangyari po kasi, nung si Jesus ay nag-ascend na, yung kanyang mga disipulo is tinuloy-tuloy ang pagturo ng mga teachings niya sa mga tao. Proclaiming that He is Lord and proclaiming His resurrection. Now, marami pong mga Hudyo, kasi Hudyo po si Jesus, at mga Hentil or mga non-Jews ang pumunta at naniwala din kay Jesus. At nagkaroon po sila ng different churches all over the world. Okay. Sige. Okay, thank you. Ayan, okay na po ba tayo? Sige, palakpakan mo po muna natin ang Lord. Ayan. Andyan pa ba kayo? Okay, yan ang gusto natin, yung active. So, ang letter po na to ay sinulat sa church in Ephesus. Ang church in Ephesus po ay, yan nga, mixed sila ng Jewish and Gentile believers. Sobrang general po kasi ng tinuturo ni Apostle Paul dito sa letter na to, na ginamit po yung letter ng church in Ephesus sa iba't ibang churches. Ibig sabihin, it became a general letter for all the churches. And given to what we are experiencing right now, ito din po is isang letter na pwede din po nating basahin. No? So, this is a general letter. Ang aim nito is to affirm believers in their identity in Christ. Pag clear po kasi yan, yung identity natin kay Christ, hindi na po tayo naghahanap ng iba't ibang ng sources of significance natin sa iba't ibang lugar. And also, to equip the church for spiritual growth and perseverance in their Christian walk. So kung titingnan po natin, ang buong Ephesians, yan po yung magiging pinakabuong diagram niya. Yung first part niyan ay yung doctrinal or yung vertical relationship with the Lord, at yung second part niyan, which is chapters 4 to 6, is the horizontal relationship with other people. So the doctrinal, yung first part, and the second part is the practical. Makikita natin dyan yung iba't ibang sections niyan. Ang key theme ng Ephesians is the holy community God is creating and how it is to live out its calling. Clear po ba yan? So, to sum it all up, chapters 1 to 3 ay looking back doon sa ginawa ni God, at chapters 4 to 6, dahil sa ginawa ni God, what we should do in return.
So yung 4 to 6, makikita po natin dyan kung ano yung dapat nating ginagawa. Yung mga application. At yung 1 to 3 is the motivation. The motivation and then the application. Clear po ba yan? Okay, so we will be reading from Ephesians chapter 2. Basahin po natin yung verses 1 and 2. Ready? Go! So makikita po natin yan. Ano? For the people na hindi po tumanda sa church or not Bible people, malalaman po natin, no, doon po sa Old Testament, makikita po natin, doon sa start pa lang, nung nag-sin po yung first man and first woman, si Adam and Eve, dahil po doon sa sin na yon, nagkaroon po yun ng consequence in manhood. Ang naging consequence po nun, because of that original sin, yung first sin ng man, ang nangyari is nagkaroon na po tayo ng inclination to sin. Nadamay-damay na po tayo. Nagkaroon po tayo ng tinatawag nating sinful nature. Ibig sabihin, kahit bata po tayo, wala po nagturo sa atin na gumawa ng masama, it is innate in us. Meron tayong nature na pag tayo ay nabigyan ng opportunity na gumawa ng kasalanan, mas mataas ang percentage dahil sa ating human nature, nagagawa talaga tayo ng kasalanan. Okay, yun po yung nangyaring consequence nung first sin ni Adam and Eve. Kaya po sinasabi dito sa verse 1, and you were dead in the trespasses and sins. Verse 2, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. So sinasabi ko, yung power of the air. No? Yung power of the air, kasi sinisimbolize po niyan yung mga unseen things. So sinasabi po dyan, lahat po tayo ay may inclination to sin because of what happened before. Normal po yan. Tapos, sabi po sa verse 3, ayan, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. Sinasabi ng verse 3, no? Among whom we all once lived. Sinasabi dyan, meron tayong mga passions of the flesh. Meron tayong, every time magkakaroon tayo ng desisyon. Ang nagiging basihan natin, ano ba yung sinasabi sa Bible? Hindi daw yun. Ang nagiging basihan natin kung gagawin natin yung isang bagay, ang nagiging reason kung bakit natin gagawin isang bagay is because it feels good. Pagkatapos nun, we justify with our minds yung passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. And we were, yan po past tense. By nature, children of wrath, like the rest of mankind. Now, again, this was a letter ni Apostle Paul sa church in Ephesus. Ang sinasabi niya, may ginawa ang Diyos na maganda. Na noon pa lang, He predestined us. Na meron tayong calling from Him. And it's because of God's sovereignty. Alam na niya yan, noon pa. Tapos sinabi niya dito, namuhay tayo dati sa kasalanan, sa inclinations ng sin natin. He was talking to church in Ephesus, na parang ang sinasabi niya, guys, noon, di ba ganito tayo? Noon. He was talking about a church because ang paniniwala po, ang assumption po is that hindi na po dapat ganito pag ikaw po ay nasa simbahan na. Tama? Hindi na po dapat ganyan. Dati, oo. Ayan. Pero ngayon, hindi na. So sabi dyan, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Sino po dito nakarinig na ng kataga na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa?
Okay? Narinig nyo na yan, no? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang point lang doon, di ba? May gagawin ng Diyos, pero kailangan may gawin ka rin. Ayan. Now, maybe, sa context ng after kang iligtas ng Diyos, pwede mong sabihin yun. Pero po, once doon sa point po na wala pa ang Diyos sa buhay natin at hindi pa natin nakikilala ang Diyos, pagka meron pong mga tao na hindi pa sila nagkakaroon ng relationship with God, hindi pa sila close kay God, hindi pa nila kilala ang Diyos, at wala pa silang personal relationship, wala pong magiging ganong kwento. Gusto mo lumapit sa Diyos? Oo, gusto ko. Gumawa ka mo, magpakaayos ka muna. So ang sinasabi po dun, hindi. Come as you are. Kasi doon po sa sinful nature na tao na meron siyang sinful inclination na ang gusto lagi niyang gawin is yung pang sarili niya. Yung magkakaroon siya ng self-preservation, self-love, puro self. Sinasabi ng Diyos, kahit daw ganun yung mga tao, binigay niya yung kanyang salvation because of His great love. And even when we are dead, He made us alive. So medyo doctrinal lang po itong first part na to, no? And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. At given that context, yan po yung context ng ating famous memory verse. Diba? For the people na lumaki sa Sunday school, at mga matatagal na po na sa church, alam na po natin itong passage na to. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works. So makikita po natin, no? You have been saved through what? Grace. Pag sinabi pong grasya ng Diyos, hindi mo yun deserve. Hindi natin yun deserve. Hindi natin yun lahat deserve, pero because of God's predestined will, di ba? Sinabi niya, eto, binibigay ko. Ine-extend ko yung aking grace sa inyo. This is not of our own doing. Oh, sabi ko na nga, be. Hindi kailangan ng good works eh. Yes, tama po, hindi kailangan ng good works. Kasi walang good works na papasa. It's either 100 or 0. Yun lang po yun, no? Wala pong papasa. Ibig sabihin, kung hindi ka perfect, automatic, bagsak ka na po. Kaya po hindi natin pwedeng maging basihan ang works. So sinasabi dyan, and this is not of your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Wala naman talaga makakagawa niyan. So, makikita po natin, no, if titingnan natin lahat ng mga pinag-usapan natin kanina when we are reading the passages, ang salvation pala, pinapakita ng Diyos, pinapakita nila Apostle Paul sa letter na umpisa pa lang, meron na po tayong mga inclination to sin. Tama po ba? Meron tayong mga inclination, gusto natin gumawa ng kasalanan or anything na ginagawa natin is everything na magbibigay sa atin ng self-preservation, comfort, at the expense of kung ano man, morality, other people, ang pinaka-importante sa mga tao is yung gusto niyang mangyari. If it feels good, do it. Pero ang sinasabi nga ni Apostle Paul, no, sa kanyang letter, na kahit ganun po daw tayo, si God in-extend niya yung grace sa atin so that we will be saved. Now, marami po sa atin, madalas ang nangyayari, di ba?
ang assumption natin, hindi naman pala dahil sa good works eh. Parang katulad lang din pala nung person on the cross na katabi ni Jesus. Ang importante lang, magdasal ka lang. Tapos maliligtas na. Magkaroon po ba tayo ng mga ganong assumption, no? Basta, marami po ako mga naging experience, no? And sa akin din, to be honest, ako po, nagkaroon din po ako ng ganong experience. Naku, yung kaibigan mo mamamatay na, teka, pupuntaan ko, kailangan niyang mag-pray to receive. Bakit? Kasi kailangan niyang maligtas. Ang prayer ay nakadepende lang doon ang kaligtasan ng tao ay nakadepende lang doon sa sinner's prayer. Mamamatay na, kailangan pag-pray na natin. Now, I'm not saying na masama po yung prayer. Pero, pag yun lang po yung ating equation, ang equation lang po natin ay kailangan mag-pray to receive, then, kulang po yung ating equation. Okay? Now, ito po yung mga given, lahat po ng mga pinag-usapan po natin, lahat ng mga ginawa ng Lord for us. Na ini-extend niya yung love niya sa atin. Mas madali kasing magmahal ng mabait, tama po ba? O tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Madali bang mahalin? Uy, may narinig ako nagsabi na hindi. Pasabi mo nga sa katabi mo, masarap kang mahalin. Ayan, praise God. O yung mga single, ingat Now, kay God, pinakita po niyang love sa atin is the agape kind of love. Ibig po sabihin, kahit mahirap ka mahalin, mamahalin kita. Nagkaroon po ba tayo ng gano'n na parang, meron ba tayong mga taong kilala na ang hirap mahalin? Sa mga nanonood ng balita, marami bang mga taong mahirap mahalin? Diba? Pero God extended that love to us na parang sinasabi, you were once like that. Pero ang pwede nating sabihin, Lord, hindi ko naman in-apply, nasa isip ko lang. Sila in-apply nila eh. But it's the same, no? Now, given yung ginawa ng Lord, and that is not a result of good works, ibig sabihin, binigay yun ng Diyos sa atin dahil mahal niya tayo, hindi dahil kamahal-mahal tayo. Ang kailangan na nagiging perspective natin ng salvation is that, number one, it is not about self-preservation, but self-denial. Hindi yun, teka, ginawa ko na yung kalokohan ko, kaso nasaksak ako, mukhang matindi yung tama ko Teka, dati pasaway ako pero teka, mukhang mamamatay na ako. Magpe-pray na ako para wag ako pumunta sa hell. Ano po ba yun? Self-denial po ba yun o self-preservation? Pag meron tayong kaibigan na noon, tagal na natin sinesharan, ayaw talaga makinig sa Diyos, pero nung mamamatay na siya, tumanggap ka! Punta ka sa impyerno! Self-denial, self-preservation. Also, isa po sa dapat nating i-consider na factor is that it should be motivated of love, motivated by love, not fear. Tama po ba? And, ito, pinaka-importante, being with God than being safe from hell. Magkaiba po ba yan? Magkaiba po ba to? Magkaiba ba yung being with God than being safe from hell? Magkaiba po ba yun? Yes, magkaiba po yun ng motivations. Kung makikita po natin yung tatlong sinight ko, lahat po ng mga una kong sinabi ay puro pang sarili. Gusto ko iligtas yung sarili ko. So parang ang nangyari, naging about works. Mamamatay na ako, tinamaan na puruhan ako, teka, mamamatay na ako. Kailangan ko na mag-pray to receive. Akala ko ba hindi about works? Then it is motivated by love. Hindi siya, gusto ko na makasama si Lord. Hindi baka pumunta ako sa impyerno.
Tama po ba? So, we have no gauge kung ano po ba yung mga motivation. And we are not to judge kung ano bang mga magiging motivation. Pero, we have to understand yung equation ng salvation na sinasabi, as we move further, makikita po natin sa Ephesians chapter 4, ang sinasabi dyan, I, therefore, a prisoner for the Lord. Ibig sabihin, he is a captive. Si Apostle Paul po ang nagsusulat nito, I am captivated by God. Urge you, not force you, not blackmail you, not threaten you of hell. I urge you because I am captivated by God. I am now urging you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Now, ito po yung tanong dito, no? Binigay ng Diyos, in-extend yung love for us. Now, ang tanong dito, okay, salamat. At dahil doon, kailangan ka nang mag-walk because of what God has done, meron ka ng something you will do in return. So ano nga ba yung gagawin ko in return? Walk in a manner worthy of the calling you have received. Ano nga bang ibig sabihin nun? Now, pagtatanungin ko po kayo, ano bang ibig sabihin nun? You walk in a manner of the calling you have received. Ano ibig po nun sabihin? Ano nga ba ibig sabihin nun? Okay, sige. Paano ko ba yan gagawin? Now, makikita po natin yan sa mga susunod na passages, no? Verse 17, magsiskip po tayo, no? Now, this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do. Now, context lang po, no? Lahat po ng hindi Hudyo ay Gentiles. Tama po ba yan? Kasi si Apostle Paul, nung sinusulat niya yan, pag sinabi pong mga Gentile o Hentil, ay hindi po sila Hudyo. Now, ang tanong, meron ba ditong Hudyo? Parang wala. No? Parang wala. So, lahat tayo Hentil. So, ang sinasabi dito, no longer walk as the Gentiles do. Ang ibig lang po nito sabihin, kung ipupuntahin na po natin sa context natin ngayon, ibig sabihin, sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, the knowing, okay? The knowing. Yung mga hindi kilala ang Diyos, wag na tayong mamuhay ng ganun. Marami tayong mga makikitang prinsipyo sa TikTok, marami tayong mga makikitang prinsipyo sa Facebook, sa YouTube, na prinsipyo ng mga tao na hindi nakakakilala pa sa Diyos. At meron silang mga prinsipyo sa buhay. Tama po ba? So yun po yung sinasabi dito that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. Sabi dito, they are darkened in their understanding. Kulang sila sa perspective. Yung morality nila, pwedeng tsumachamba, pwedeng mali. Pero kulang-kulang. Bakit? Kasi nga, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Marami po tayong mga makukuhang mga mindsets. Dapat ganito, pag iniwan ka ng boyfriend mo, ganito gagawin mo. Ayan. O pag niloko ka, ganito, meron po yung mga tips sa TikTok. Tama po ba? Tapos sasabihin na nung nanonood, oo nga no, yari sa akin yan. Sinasabi nga ni Apostle Paul, sinasabi nga po sa Ephesians, live a life worthy of the calling you have received. Given na alam na po natin yung perspective ng ginawa sa atin ng Lord, at clear naman yung pinapagawa sa atin ng Lord, kailangan wag na tayong mamuhay na as if kumukuha tayo ng lifestyle o kaya ng tips on how to do life doon sa mga taong hindi naman nakakakilala sa Diyos. So it's very important, no, na kailangan hindi na natin yun gagawin due to the hardness of heart. Kung titingnan po natin yung amplified version of the same verse, sabi dyan, for their moral understanding is darkened and their reasoning is clouded. Meron kayong mga nakita na parang yung mga reasoning nila sablay-sablay.
Di ba? Yung mga mindset ngayong generation, right? Na parang, problema tayo dyan. Bakit? Because their reasoning is clouded, alienated, self-banished from the life of God with no share in it. This is because of the willful ignorance. Bakit po sinasabing willful ignorance? Kasi kung makikita po natin sa Romans, no? Ang sinasabi po dun, kung pinanganak ka sa isang unbiased environment, ang normal sa tao na isipin na merong higher being than him. Pero pag nagpunta ka ng college at binrainwash ka ng mga iba't ibang prinsipyo, dun mo na lang iisipin, hindi, wala ngang Diyos. Yun po yung tinatawag na willful ignorance. Yung lahat pala to, tsamba lang. As I am studying the brain, as I am studying habits, dun ko nare-realize, talaga, tsamba lang to lahat. So that is willful ignorance and spiritual blindness that is deep-seated within them because of the hardness and insensitivity of their heart. Sinabi dyan, they have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng kalos? Sabihin niyo nga, kalos. Alam niyo ba ibig sabihin ng kalos? Kalyo. Manhid. Matigas. Di ba? Nagmanhid na. Yun ang nangyayari. They have given themselves up to sensuality, greedy practice of every kind of impurity. But that is not the way you learned Christ. Ayan. Parang sinasabi, dapat meron na po tayong anchor. Teka, ito ba yung sinasabi sa Bible? Hindi, pero parang practical tong payo sa TikTok eh. Oo nga no. Oo nga no. Ayan na. But it is not the way you learned Christ. Verse 21, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! Aray ko. Ayan. Pag tayo, meron tayong mga mindset na nakikita in our society, tapos nakikita natin, tapos ina-apply na nga natin yun. Sinasabi nga ni Apostle Paul, kailangan natin yun ibangga sa mga natutunan natin. Hindi kayo tayo, ang ganda ng pagkapayo ah. Ganda, naka-blue shirt siya dun ah. Ganda ng lighting, mukhang tama. Mukhang tama yung sinasabi niya. Pero sinasabi ni Apostle Paul, but that is not the way you learned Christ. Ito yung verse 21, yung masakit eh. Assuming that you have heard about Him. Ayun lang. Eh kaya pala naliligaw, di pala nagbabasa ng Bible. So, ano nga ba ang dapat gawin? Verse 25, sabi dyan, therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Ayan na, sinasabi na. O, sinabi, Lord, Apostle Paul, paano po ba mag-live ng worthy of the calling we have received? Huwag ka nang pumunta sa mga dati mong mindset, sa mindset ng mga mundo na hindi pa nakakakilala sa Diyos. That's number 1. And number 2, ayan, sinasabi naman niya kung ano yung dapat naman natin gawin. Be angry, but do not sin. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang galit? Ito ang ganda po na sinasabi dito, do not let the sun go down on your anger. Verse 27, and give no opportunity to the devil. Bakit? Pag pinalipas nyo po ang galit nyo, pinahaba nyo ng 2 araw, 3 araw, 4 na araw, yan ay yung mga tinatawag na premeditation.
ayaw magpatawad. Pwede, nagalit ka? Magalit ka. Huwag mo nang patagalin. Di ba? Minsan kasi pinapatagal pa natin, no? Tapos kunyari may napanood tayong teleserye. Yan, parang si sister yan eh. Yan, buti nga. Yan. Why? Pag pinatagal po natin yan, we are giving an opportunity to the devil. Verse 28, sinabi dyan, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Now, hindi po nito ibig sabihin, kumuha tayo ng mga manduruko, tas i-hire natin sa ating trabaho. Hindi po yan yung ibig niyan sabihin. No? Ang point lang dito is, pinapakita ni Apostle Paul yung importansya or yung sistema of how we are going to do repentance. So, ano po ba ang repentance? Itigil mo yung masama mong gawa, palitan mo ng mabuting gawa. It is scientifically proven, no? Pag meron po pala tayong tatanggaling bad habits, hindi pwedeng wala kang ipapalit na good habits. Kasi magre-regress ka lang. Pag meron tayong mga way of thinking na mga negative, tas wala tayong ipapalit na mga something positive, magre-regress lang tayo. So, it's the same way here. Tama po ba? Magtanggal ka ng mga wrong mindsets, wrong principles, wrong habits, pero kailangan palitan mo ng something good. Bakit? That is the starting point of giving value to other people. I remember a story nung isa pong kaibigan ko. And sabi niya, isa siyang artist. And sabi niya, gusto kong gumawa ngayon ng mga songs about healing. Sabi ko, what do you mean? Ayoko na yung kumanta for my fame. Sabi niya sa akin. Gusto ko na, kumanta ako na magbibigay ako ng value to other people. Na pagka meron ako mga kinanta, magbibigay yun ng healing sa kanila, may inspire sila na mas mabuhay ng positive. Sabi ko, okay, that's good. Ba't ayaw mo pang simulan? Ang sinabi niya sa akin is, kailangan ko munang tanggalin lahat ng mga struggles ko in life. Lahat ng mga strongholds sa akin. So the starting point of giving value to other people is repentance. So we move further, no? Verse 29. Ito, pinreach na ni Brother Jet, no, noong nakaraan. Sabi dito, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up. Naalala ko yung preaching ni Brother Jet dito, ang parang one-point message niya dito, put up or shut up. Build up or shut up. Put up or shut up. Build up or shut up. Ang point po dito is, kung wala naman po tayong magandang sasabihin, dahil yun ay nasa isip natin, possible, totoo nga yun. Ano bang magiging effect nun? Magkukos ng sa iba ng takot? Magkukos ng division? Sarilinin na lang po natin. So sinasabi dito, let no corrupting talk come out of your mouth, only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Ang hirap yung every time may bago tayong kausap. Pagkatapos natin makausap, no? Parang bumigat pa yung buhay nila. Meron kayong mga ganong kausap, no? Pag talaga katong kausap ko na to, every time after ko siyang kausap, bumibigat yung feeling ko. Parang madami ditong gumaganon, Oh. Kailangan malaman din natin, kung tayo nga ba yun? So, very important, tanungin nga natin, ano nga ba kasi yung mga lumalabas sa bibig natin?
Is it building up? Nagkaroon na kayo ng isang tao na every time nakakausap nyo, puro reklamo. Oo, meron akong dating kino-coach na client, no? Na ganun yung mindset niya. Every time. Ay, talagang puro reklamo, kasalanan ng ibang tao. Sabi niya sa akin, Coach, bakit kaya walang nagyayaya sa akin lumabas? Ba't nga ba? Ba't nga ba, no? She realized, no, na every time nakikipag-meet siya sa mga tao, ang laging ang may kailangan is siya. Ang laging ang magsasalita ay siya. Tapos lahat ng sinasabi niya, puro reklamo, puro ranting, puro kawawa naman ako, ganyan. Imagine mo, kausap mo lagi yung ganong tao. Yayayain mo ba yun? Lumabas. Oh. Pero ito yung tanong, tayo ba? Baka ganun tayo. Oh, may nagyayaya pa naman. Oh, yun ang okay, tita, no? Pagka wala na nagyayaya, mag-isip-isip na tayo, bakit kaya ayaw ako kasama? Okay. Ako minsan, sineself-check ko rin yung sarili ko sa mga ganyan eh. Naku, baka negative na ako. Negative na ako kasama. So, always remember, no, na yung mga good talk, good conversation, builds up. Imagine nyo na every time after kayong kausapin ng mga tao, they feel empowered. They feel recharged. Mas gusto nilang gawin yung pinapagawa ng Diyos. Verse 30, sabi dyan, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Ano po bang ibig sabihin ng ginigrieve mo yung Holy Spirit? Ito yung once we have made a decision to be with Him at gawin yung mga pinapagawa niya under His Lordship. Ang mangyayari is, pumupunta pa rin tayo sa old ways. Sa old ways natin. Sa mga kinagisnan natin na habits. Sa mga alam nating mga ginagawa natin na hindi natutuwa ang Diyos. Yun po yung time na nag-grieve yung Holy Spirit. Now, ang nag-grieve po yung Holy Spirit is yung, kunyari, madalas gumagawa ka naman ng pinapagawa ng Diyos. Pero may mga time, di ba? Sino po ba dito yung kahit na nasa Lord na sila, nagkasala pa rin sila, pakitaas ang kamay. Uy, lahat naman pala tayo. Akala ko ako lang eh. Kinabahan ako. Okay? So may mga time na may ganun pa rin. Tama po ba? Doon po nag-grieve yung Holy Spirit. Now, pero pag every day, every hour, puro kalokohan yung ginagawa, hindi po grieving yung Holy Spirit doon. Ibig sabihin, baka wala pa sa atin ang Holy Spirit. Tama po ba yan? So, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Basahin nga natin ulit yan. Verse 32, 1, 2, 3, go! Ayan. Alam niyo kung anong maganda dito sa command na to? Napapansin ko lang po ito. Baka mali po ako. Baka mali ako. Nang napapansin ko, lagi natin tong sinasabi, pag tayo yung papatawarin. Patawarin mo na ako. Di ba, sabi sa Bible, forgive one another. Okay, hindi po natin yan sinasabi para patawarin tayo. Sinasabi po yan para magpatawad tayo. Kahit na mayroong mga tao minsan ang hirap patawarin. Right? Pero hindi po natin yan sinasabi pag tayo po ang beneficiary. Ito po
every time we're going to see a command in the Bible at ang makikinabang is parang tayo, mali tayo ng interpretation. Lagi po ang command sa Bible, palabas. Uy, patawarin mo na ako. Ayaw. Leader ka pa naman. Yan. Di ba sabi, forgive one another. Yan. Hindi po yun, no? Dapat tayo. Tayo dapat yun. Now, makikita po natin na sa first part, no? Yung first part, kung babasahin natin yung first part ng Ephesians, may ginawa si Lord. Tapos, ang salvation is due to God's lordship. Ang totoo pong salvation is, Lord, ayoko nang mabuhay para sa sarili ko. Meron akong mga gustong gawin, pero simula ngayon, gusto ko yung gusto mo na, yung masunod sa buhay ko. Yun po ang tunay na salvation. Hindi po yung nagpe-pray tayo, Lord, please, iligtas mo ako dahil ayoko pumunta sa hell eh. First part po is we have to understand na yung magandang motivation ng salvation po is selfless. Now, totoo ba na lahat tayo is dumating tayo nung tinanggap natin ang Lord, napaka-selfless natin? Totoo ba yun? Ako po, aamin po ako. Nung una po ako nag-pray to receive at nag-lordship ako kay Christ, Lord, simula ngayon, ikaw na po ang Lord ng buhay ko. Hindi pa po talaga ako maayos nun. At marami pa akong mga kalokohang gusto pang gawin. Pero unti-unti po akong nagbago. At unti-unti po nag-transform yung life ko na ang gusto ko po mangyari is ibigay ko yung buhay ko na sa ibang tao. Pero yun po yung message ng salvation. Now, pagpunta po natin dito, sinabi, yun pala, ang salvation pala is mas makilala ang Diyos, yun pala ay motivated ng, hindi ng self-preservation, but self-denial. It should be motivated by love. Now, paano ko malalaman kung yung salvation version na meron ako is the legitimate one? We have to understand, no? Yung sinasabi sa Ephesians chapter 4, that we are saved unto good works. Teka, hindi ko alam nung nag-pray ba ako to receive, yung nag-pray ba ako ng Lordship ni Christ, hindi ko alam kung totoo bang naligtas ako. Dumating po ako sa time, no? Ito, aminin ko po, no? Ilang beses po akong tumatanggap sa Diyos kasi natatakot ako, baka mali yung version na na-pray ko eh. Kasi nung nakita ko, iba yung formula. Dapat pala may admittance muna ng sin bago masyado ko in-overanalyze. Naku, mali. Mali yung prayer ko, hindi pa naman about works to. Kailangan ko i-pray yung tamang prayer. Lahat ng formula, ano ba yung mga formula ng prayer? Okay, yung sinasabi ito yung formula ng prayer. Hindi ko alam kung ano dito yung tama eh. Why not i-pray ko na lang lahat? Para wag ako pumunta sa hell. Ayan. Now, paano nga ba natin malalaman kung yung nakuha nga ba nating salvation is the authentic one? Makikita natin yun. This is sinasabi sa chapter 4. Wala ka na ba sa old ways? Are you building other people up? Wala ka na ba dun sa mga struggles? Kasi pag matagal na po tayo sa church, pero nandun pa rin tayo sa ating mga struggles, sa mga strongholds, yung mga dati nating ginagawa, hindi naman chismis to, prayer to. Nandun pa rin. Ang tanong po dito, ang nakuha ba natin ay legit salvation? O baka pirated? Yun nakuha po natin. Ang way para malaman natin if meron po talaga tayong salvation is if it's bringing about good works. Because if not, baka ang nangyari lang po sa atin ay
gumawa lang po tayo ng isang ritual. Pero wala po talaga yung pinaka-essence nung ginagawa natin na prayer na yun. That's transitioning the direction of our life from our comforts, from our struggles, our strongholds, to the Lordship of Christ. So pag matagal na tayo sa Diyos, pero parang nandun pa rin, paulit-ulit pa rin, we have to ask ourselves, talaga bang nasa Lord tayo? Kasi yun po, yung totoong faith na merong testing at merong measures, dun po natin malalaman kung talaga bang makakasama natin ang Lord after we die. Now, what happens next? Kung makikita po natin sa chapter 6, no, magbibigay pa po yan kasi sa mga inductive Bible study po dito, nagkaroon po tayo ng, alam nyo po yung relationship ng general to specific. Tama po ba? That meron ang author na ginagawang general concept tapos ini-specify niya sa mga susunod na passages. So pag titingnan po natin, ang relationship po ng Ephesians 4 to Ephesians 6 is the general concept of living a life worthy of the calling you have received. Tapos nagtatranscend po siya sa details in every area of our life. At kung makikita po natin sa chapter 6, i-discuss po dyan ni Apostle Paul kung paano na dapat ang wives sa husbands, vice versa. Because everything starts in the family. Children to their parents, vice versa. Tapos masters to their slaves. Nagbibigay si Apostle Paul ng specific, practical applications on how we are going to do this in our life. Tapos by the end po nun, no, ang sinabi niya dito, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Now, ang point po dito, pag binabasa ko po ito dati, binabasa ko po ito sa perspective na bibigay sa akin to ni Lord dito sa earth. Pag ginawa ko pala yung dapat kong gawin, namuhay ako doon sa pinapagawa ng Diyos dahil after pala ng salvation or ng prayer ko kay God, meron pa pala akong dapat gawin. At hindi pala yun yung huli kong gagawin sa buhay ko. Then, sinasabi dito that you will receive back from the Lord. Ang akala ko pong perception ko niyan is yung buhay ko sa lupa. Pwede. Kasi the Bible supports that. Makikita po natin yun sa Psalm chapter 27:13. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Pero paano yung katabi nga niya sa cross? Wala na to. Dahil meron pa po tayong reward sa heaven. At yun po yung magiging essence or yun po yung magiging pinaka-anchor ng magiging series po natin. Na every time we will do what God calls us to do, hindi po natatapos yung reward dito sa earth. Bakit? Kasi dito sa earth, ano bang mangyayari sa ano po ba mga nangyayari sa mga disciples? Lahat po sila pinatay except John the Beloved. Sila Apostle Paul, namatay sila. Pag ang context lang po natin ng yung ibibigay ng Diyos na something good ay is yung life here on earth, then napakababaw po nun. Kasi talo pala yung mga disciples. Hindi na nila na-experience yun eh. But there is something that will transcend everything. Dahil meron pa rin po tayong reward sa heaven. Paano? Paano yung reward na yun? Yun po ang mga pag-uusapan natin sa mga susunod nating topics. Kaya po, ito po ang ating mantra, no? Live a life
worthy of the calling you have received. Why? Because we know the motivation. Na binigay sa atin yun ni Lord kahit na hindi tayo deserve. Therefore, kailangan natin mag-produce in us ng good works. Sinabi dito sa Ephesians 3:20, I'll be reading from the Amplified Version. Now to Him who is able to carry out His purpose and do, super abundantly more. Hindi abundant, super abundant more. Ibig sabihin, yung iniisip mong maganda na kayang ibigay ng Diyos dahil we had a glimpse of it. Ang ganda naman sa Palawan. Nakapunta na kayo sa mga magagandang lugar dito sa mundo, tapos nung nakikita mo habang nasa eroplano ka, wow, walang tsamba, napakagaling talaga ng Diyos, napakaganda. Lord, thank you, na-experience ko to. Every time we're going to see lives changing, sasabihin natin, Lord, napakabuti mo. Iba yung feeling natin, di ba? Sinasabi ng Diyos, yung mga yan, wala pa yan. Nakita mo yung capable akong ibigay sa iyo sa mundo. Now, unto Him who is able to do lahat ng mga magagandang na experience nyo from the Lord, kaya pang lagpasan yan. Parang ganito yan Umisip ka ng sobrang pwedeng pinakamaganda. Wala pa yan. Sa mga marireceive natin kay God. So napapagod tayo, sasabihin natin, Lord, nagpapagal ako. Yung iba nakaupo lang, nagpray naman sila, pero lahat naman kami pupunta sa langit, pare-parehas lang. Hindi po pare-parehas. Baka nga pwedeng mas mahirap pa yung buhay natin dito Pero I will tell you, people of God, na gagawin nyo yung part nyo to really yung gawin yung do or die for the Lord dito. Kung anong capable ng Lord gawin dito, higit pa dun yung kaya niyang gawin when we are with Him. He is able to do super abundantly more than all that we dare ask. May hinihingi ka, higit pa dyan. Anak, yung hinihingi mo sa akin, limited perspective mo Sabi ng anak ko, Daddy, gusto daw niya ng chocolate. Cloud9. Nakapatikim ko sa iyo yung Toblerone. Minsan meron hihingin sa atin yung mga anak natin na gusto niya, yun na yun the best, pero parang, experience na yun. Ganon din yun kay God. Talaga, yan yung hinihingi mo, I can give you more. Just follow me. Just trust in me. I will give you more. More than what we dare to ask or think. Wow. Beyond our greatest prayers, hopes, or dreams. In Jesus' name. According to His power that is at work within us. Salvation is just the beginning. We have to understand that what we do in life will echo in eternity. Hindi ka talo. Buti pala yung taong katabi ni Jesus, nagawa niya yung mga kalokohan niya, tas nung sa huli, doon na lang siya tumanggap, langit pa rin. Hindi ka talo doon, kapatid. Dahil pag ngayon, binigay mo yung buong buhay mo sa Diyos, you cannot imagine kung ano yung kaya niyang ibigay sa langit. And we're going to talk more about it sa mga susunod nating series. I don't want to spoil anything. Basta you just hold on. Napapagod na tayo? Clear na may pinapagawa si Lord?
at the cost of our comforts, at the cost of our families, at the cost of our dreams. You give it up. Because He's able to do super abundantly more than our prayers, than our dreams. Walang talo na sumunod sa Diyos. That is our assurance. So church, I pray, sa paglingkod natin sa Diyos, we give it our all. Hindi na nga naghihingi ang Diyos ng perfect eh. Anong hinihingi niya? Work at it with all your heart. Na pag sinabi mo sa dulo, Lord, binigay ko lahat. And I can look at you eye to eye, and I can say that I've given my heart. That's all the Lord needs. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time na binigay niyo po sa amin. Lord, we know na meron kaming mga limiting beliefs na iniisip namin that receiving salvation is the end point of our journey. But Lord, it is just the beginning of our experience with you. So Lord, help us, remind us, Lord God, that our earthly devotion is correlated to our heavenly motion. And as we leave, Lord God, yung sanctuary, remind us, Lord God, to what is hanging in the balance and what is the weight of that passage in Ephesians chapter 4, verse 1. Help us, Lord God, to live a life worthy of the calling that we have received. Because everything starts with you and ends with you. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.